Nakakatanggap umano ng hindi kanais-nais na banta at maling pagtrato ang ilang mga linemen ng Isalcoan at Cauayan City Branch sa tuwing sila ay nagsasagawa ng disconnection sa mga tahanan ng ilang mga consumer na hindi nakakabayad ng kanilang buwanang bill sa kuryente. Ayon sa kanila, dumarating sa punto na sila ay kinikwelyuhan, minumura at minsan ay pinagbabantaan pa ng ilan sa mga consumer. Kung kaya mas pinipili na lang umano nilang manahimik at umalis upang maiwasan ng mas matinding komprontasyon. Samantala, sa panayam naman ng Bombo Radyo Cauayan kay Branch Supervisor Laarni San Antonio ng Isalcoan Cauayan City Branch, ipinaliwanag niya na kapag hindi nakapagbayad ang mga consumer ng 2 buwan ay dapat nilang asahan ang pagkaputol ng supply ng kuryente. Anya, ang 2 buwan na palugit ay may konsiderasyon na dahil ayon sa patakaran, 1 buwan lamang ang binigay na palugit bago sila putulan ng koneksyon sa kuryente. Dagdag niya, naiintindihan ng tanggapan ang hirap ng buhay na kinakaharap ng marami kung kaya't nagbibigay sila ng palugit. Gayunman, kailangan ding tuparin ng mga consumer ang kanilang obligasyon sa pagbabayad sa power supplier upang matiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo sa buong nasasakupan. Panawagan niya sa mga consumer na dapat ay maging maaga pa sa pagbabayad ng kanilang bayarin upang maiwasan ang aberya at hindi na umabot sa punto na pagputol sa linya ng kuryente. Umaasa rin ang pamunuan na pairali ng pag-unawa at respeto sa mga linemen na tumutupad lamang naman sa kanilang trabaho. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Branch Supervisor Laarni San Antonio. So, dahil nga ganito ang season sa atin dito sa Isabela, pag January, February, medyo konti lang yung mga nagbabayad. Unlike yung mga pagka harvest time, yun, maraming nagbabayad pagka harvest time. Sa mga consumers po natin na hindi pa po nagbabayad ng kanilang bill sa kuryente, parang nananawagan na magbayad po tayo on time para po maiwasan po natin na maputulan. Kasi po, tulad nga po ng sabi, kailangan din po natin magbayad sa ating supplier on time po. Sa Radyo Bombo!